So this is Beacon Hill Park, sa Victoria pa rin po ito, Victoria Island. And what you're seeing here ay yung tinatawag nating fir tree, sequoia tree, at yung mga redwood trees. No? So nag-park po kami sa southwestern part ng park, and you will see lots of things here like the Moss Lady na nakikita nyo ngayon. Medyo ina-arrange nila sa pagkataon na yan, dinadagdagan nila ng moss, kaya sa tinawag na Moss Lady. And it is pretty attractive kung titignan nyo kasi parang nababalutan siya ng green at nakahimlay lang siya. And these are actually the giant trees na kung saan nandito yung mga heron, mga ibon, kung tawagin natin ay heron nga, no? Blue heron. At namumugad sila sa mga tuktok ng mga punong ito. Now, this is actually a pretty large park, and you will see me running doon sa tuktok. May kaluwangan itong park na ito at iba-ibang vegetation na makikita nyo dito, halo-halong mga puno kasi sabi nga natin may iba't ibang vegetation dito, no? Sa kaluwangan nito, may iba't ibang terrain din ito, katulad nitong tinatakbo ko na ito. This is actually the peak of the hill, no? Ano po ito? Katulad po ng tinatakbo kong hill na ito, this is a rocky hill. Pababa naman po tayo doon sa isa pang garden, ano? Sa garden na ito, makita natin yung pagkakaiba ng vegetation. This is dry vegetation ng park. Makita nyo brown na kasi yung yung mga dahon, ano? Medyo hindi nag-uulan sa mga panahon na ito, pero makikita nyo mamaya sa baba na lush green naman siya, na talagang punong-puno siya ng berdeng pananim. Pero dito, dahil sa rocky yung place na ito, medyo makita mo talaga in just a short period of time, like a few minutes step away doon sa hill na yon, bababa ka ng konti, may pond dito, at makikita mo nag-i-start na yung yung green vegetation naman. So sa Alpine Garden ito, may pond dito at maraming turtle na makikita nyo yung fountain na yan. Sa ilalim ng mga green na mga moss na yan o ng mga lumot na yan ay may mga turtle, silang alaga. At marami silang, sabi nga natin, redwood, oakwood. And of course, mayroon silang mga hayop na talagang nakatira na dito, katulad ng mga chipmunks, ducks, mallard, iba't ibang uri ng hayop. At isa sa pinaka-main attraction nila dito ay yung peacock. So, papunta tayo sa Peacock Garden kasi dito sila lagi naglalagyan, no? So, ina-admire siya ng mga tao. That is a female peacock, at nando sa gawing itaas naman yung male peacock, no? Yung blue and green and white and black peacock na yan, that is a male peacock. At ang tawag ata doon sa babae ay peahen, no? Hindi ko alam, correct me if I'm wrong. So, yung mga halaman dito, gusto nilang puntahan kasi medyo malamig at kinakain nila yung dunggot ng mga dahon. And this is a daisy area. At yung daisy nila dito kakaiba, ang haba ng mga tangkay, at punong-puno din ito ng, katulad sa may Butchart Garden, punong-puno din ito ng mga halaman, May rose garden din sila dito. Ang pagkakaiba nga lang ay nababakuran siya kasi medyo pinupuntahan siya ng mga hayop, kaya binakuran siya. So pagpasok mo sa garden ito, maamoy mo na yung talagang amoy rose, napakabango talaga. And we try to smell, may iba't iba palang amoy ang rose, no? So kung light yung color, lighter din yung amoy, at kung darker naman yung color, mas intense naman yung amoy. So yun ang napansin namin dito sa rose garden ito. These are actually a combination of different roses sa buong daigdig, and mostly ay karamihan roses from Alberta and British Columbia, no? So kinulture lang nila, at napakaganda. May violet, may red, white, yellow, name it, nandyan po lahat yan. At kung makikita nyo nga dito, talagang inaamoy-amoy namin yung mga rosas kasi talagang nakakamangha na iba't iba yung amoy nila sa iba't ibang kulay. Ganun pala yun. Pero pare-pareho silang note, kumbaga, pero hindi ko alam, something different dito sa mga roses na ito. At kahit na kami, ng mga lalaki, talagang inaamoy namin ng mga rosas ng garden na ito, no? Kahit yung mga nakatayo doon sa garden, talagang pinag-uusapan nila the intensity of the smell or yung fragrance ng roses, no? Kaya pala sa mga pabango, sa mga store,
ay iba't iba yung note ng roses. So, hindi kami naghinto ng kaamoy ng mga rosas at napaka-intriguing. Medyo mainit sa mga panahon na ito, kaya kung makita nyo yung mga dulo ng roses medyo natutuyo na at nag-turn into brown na sila. No? This is now the Clover Point. Tabi pa rin yan ng Beacon Hill Park at napakaganda rin ng lugar na ito kasi makita mo yung mga dumadaan na barko at marami ring wildlife sa gawin ito. Hindi mo na makita, hindi ma-justify ng camera pero you will see a living creatures dyan sa mga grass na yan. Doon sa baba na yun, makikita mo yung iba't ibang mga hayop. Ano? And then, later on, makita nyo, bababa kami doon. Puntahan din ito ng mga tao. Actually, this is a very nice place na kung gusto mo lang mag-unwind o kaya naman ay kung gusto mo na, siyempre kung ikaw ay talagang nasa extreme sport, you can do it here. So this is a cute crab. Nasa ilalim po yan ng tubig, ano? Napakalino ng tubig at makikita nyo dyan yung mga seashells, no? And pagkatapos namin pumunta ng Clover Point ay dumiretso naman po kami sa Fisherman's Wharf. So yung mga bahay nito, this is private properties kaya bawal nating hawakan yung mga bahay na ito o bawal tayong kumato kung hindi naman kailangan. And this is actually a floating house dito sa Fisherman's Wharf. And makikita nyo mamaya na mayroong mga living creatures din o yung mga corals, mga fish sa ilalim ng bahay nila o sa gilid ng bahay nila talaga nakakapit na doon. So nakakamangha na yung bahay nakalutang and at the same time wala kang makitang basura dun sa palibot ng mga kabahayan na ito. And yung system nila, yung sewage, paano yung dumi nila, something like that. Meron po silang binabayaran for sewage system nila na hindi madadamage ang ecosystem ng karagatan. So, gano'n naman po kaganda yung kanilang tirahan. Tawag nila dyan ay fisherman's taxi, ano, kasi ikot-ikot lang yan sa wharf na ito, no? And of course, the beauty of this ay pwede kang sumakay. Kaya lang, nung nandyan na kami, medyo hindi na kami nakasakay kasi medyo magdadapit hapon na at pauwi na rin ang mga tao. Katulad ng speedboat na ito, pauwi na and last trip na. So, hindi na kami nakahabol during that time, no? At napakahaba pa ng pila kung bibili ka ng ticket. Ang mali namin dito, hindi kami nakapagpabook agad ng ticket namin for this ride. So, hanggang sa tingin na lang muna kami. So, better luck next time sa amin, ano? So these water taxis, kung bibigyan mo sila ng pera ay kung mag-perform din sila, ikot-ikot sila. At nakakatuwa na yung mga driver nito o yung mga nagtitimon dito ay mga may edad na. At last day namin ay nagpunta kami ng Craigdarroch Castle and pwede kang mag-tour dito saglit, no? Napakaganda ng castle nito. There's a story behind this castle. Napakagandang castle sa middle at sa pinakamataas na bahagi ng southern part ng Victoria, British Columbia. So, recommended din na bisitahin nyo yung Craigdarroch sapagkat napakaganda naman talaga ng kanilang mason work at yung castle ito nakakamangha talaga sa laki. So that is our day for that day na nilibot namin ang ilang bahagi ng Victoria at marami pang pwedeng puntahan na adventure, no? So sa mga susunod na vlog, samahan niyo po muli kami. Hindi pa nagtatapos dyan. Kita-kita tayo sa susunod.